Sinigawan ako ng aking kapatid sa harap ng lahat, wala kang kwenta sa pamilyang ito. Pero ang lihim na nadiskubre ko sa gabing umalis ako ang sumira sa kanila. Ako si Lena, 26 taong gulang. Simula bata ako, alam ko na kung sino ang paborito sa pamilya namin. Si Carlo, ang bunso kong kapatid. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Bagong cellphone. Mayroon siya. Mahal na sapatos. Bibilhin agad. Problema niya? Ako ang sinisisi. Samantalang ako, tahimik lang. Ako ang gumagawa ng gawaing bahay. Ako ang nag-aaral habang nagtatrabaho para makatulong sa gastusin. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin sapat. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang sinabi ni Mama, "Lena, bakit parang wala kang ambisyon? Tingnan mo si Carlo, may plano sa buhay." Napatingin ako sa kanya. "Mama, nagtatrabaho naman ako. Ako nga po ang nagbabayad ng kuryente at gamot ni Papa." Biglang natawa si Carlo. "Bayad? Konti lang naman yon. Feeling mo kung wala ka, mabubuhay kami?" Parang may tumusok sa dibdib ko. "Carlo, tama na," sabi ko. Pero mas lumakas pa ang boses niya. "Hindi. Dapat malaman niya. Simula bata ako, alam kong tingin niya siya ang kawawa. Pero ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit nahihiya tayo." Natahimik ang buong mesa. Napaluha ako. "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo siya at itinapon ang kutsara sa plato. "Ikaw yung kapatid na hindi naging matagumpay. Ikaw yung laging reklamo. Wala kang narating." Parang huminto ang mundo ko. Tiningnan ko si Mama at Papa. "Hindi ba kayo magsasalita?" Pero ang sagot lang ni Mama, "Siguro may punto siya." Doon ako tuluyang nasaktan. Sa loob ng maraming taon, akala ko pamilya ko ang magiging pahinga ko. Pero sila pala ang dahilan kung bakit lagi kong nararamdamang kulang ako. Kinagabihan, nag-impake ako. Habang isinasara ko ang pinto, narinig ko si Papa. "Lena, saan ka pupunta?" Hindi ako lumingon. Kung saan hindi ko kailangang patunayan na may halaga ako. At umalis ako. Lumipas ang 3 taon. Nagsimula akong muli sa ibang lugar. Nagtrabaho ako ng mabuti. Natuto ako. Nag-ipon ako. Hanggang sa isang araw, naging manager ako ng isang maliit na kumpanya. Akala ko tapos na ang sakit. Pero isang tawag ang nagbalik ng lahat. Si Mama. "Lena, kailangan ka namin." Napahawak ako sa telepono. "Bakit?" Tahimik siya. "Si Carlo nagkaproblema." Napakunot ang noo ko. "Anong problema?" Huminga siya ng malalim. Nalubog siya sa utang. Nawala ang trabaho niya. Hindi ako agad nakasagot. Naalala ko lahat. Yung mga salitang binitawan niya. "Wala kang kwenta. Wala kang narating." Pero kahit masakit, pumunta pa rin ako. Pagdating ko sa bahay, ibang Carlo ang nakita ko. Hindi na siya yung mayabang na kapatid ko. Nakaupo siya sa sulok, tahimik, bagsak ang ulo. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. "Lena D." Hindi ako nagsalita. Lumapit siya. "Pwede ba kitang makausap?" Umupo kami sa sala kung saan ako dati umiiyak ng tahimik. "Lena, alam kong galit ka." Tumango ako. Galit ako. Napaiyak siya. "May sasabihin ako." "Anong klaseng dahilan ang sasabihin mo ngayon?" Tumingin siya sa akin. "Naalala mo ba nung bata tayo? Yung panahon na lagi kang sinasabihan ni Mama na mas magaling ako." Natahimik ako. Alam mo ba kung bakit? Umiling ako. Humugot siya ng hininga. Dahil hindi ako talaga ang paborito. Nagulat ako. "Ano?" Napaluha siya. "Ikaw ang tunay na inaasahan nila. Ikaw ang matalino. Ikaw ang may kakayahan. Pero natakot sila na kapag lumaki kang matagumpay, iiwan mo sila." Napatayo ako. Hindi ko maintindihan. Tumulo ang luha niya. "Kaya nila ako pinalaki na isipin kong ako ang espesyal. Ginawa nila akong mataas ang tingin sa sarili, habang ikaw naman, sinira nila ang tiwala mo sa sarili." Nanlaki ang mata ko.
Biglang pumasok si Papa. Narinig pala niya. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang mukha niya. Lena D. Tumingin ako sa kanya. Totoo ba? Tahimik siya. At ang katahimikan niya ang sagot. Anak, sabi ni Papa, nagkamali kami. Napatawa ako ng mahina habang umiiyak. Nagkamali? Tumayo ako. Papa, 3 taon kong iniisip kung bakit hindi ako sapat. Lumapit siya. Patawad. Umiwas ako. Hindi ninyo ako sinaktan gamit ang kamay. Pero sinira ninyo yung paniniwala ko sa sarili ko. Tahimik ang buong bahay. Doon unang bumaba ang yabang ni Carlo. Lumapit siya sa akin. Lena, patawad. Tumingin ako sa kanya. Yung mga salitang sinabi mo noon dala-dala ko hanggang ngayon. Napayo ko siya. Alam ko. Makalipas ang ilang buwan, tinulungan ko si Carlo makabangon. Hindi dahil nakalimutan ko. Kundi dahil ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Pero nagtakda ako ng hangganan. Hindi ko na hinayaan na maliitin ako. Hindi ko na hinayaan na ang pamilya ko ang magsabi kung sino ako. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kaaway kundi sa mga taong inaasahan mong magmamahal sa iyo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para mapatunayan ang halaga mo sa ibang tao. Ang tunay na pamilya ay hindi lang kadugo. Ang tunay na pamilya ay yung marunong rumespeto, umunawa at hindi kailanman gagamit ng pagmamahal bilang sandata.